Yung mga terminal po natin sa mga paliparan na mga kapuso, nasa linya natin, tagapagsalita ng MIAA, si Attorney Chris Bendio. Attorney, magandang umaga. Si Joel Subel po ito. Hi, Sir Joel. Good morning. Good morning, Attorney Chris. May mga changes pala na nangyari kahapon doon sa Terminal 3 particular. Tinanggal daw yung yung X-ray machine, papasok po ng T3. Sa T3 lang ba ginawa ito? Doon sa ibang terminal po natin nagpatupad ba kayo na kaparehong estilo? Tama yan, Sir Joel, no? But again, to clarify, ito na po ay polisiya ng ating NNIC bilang operator ng ating terminal. So yung X-ray sa ating mga entrances ay tinanggal po natin. Tinanggal na yan. So sa lahat po ng terminal, pinapatupad na po ito? Tama po yan, Sir Joel. Alright. Pero yung pagpasok po ng mga bagay sa X-ray, saan bahagi yun ipinapatupad ng NNIC ngayon? Kapag tayo ay pasahero, pagdating natin sa check-in counter, yung pong dadaanan ng bagaheng yun ay meron pa rin pong X-ray. Okay. So hindi naman nabawasan yung layer ng security sa ating mga bagahe. Tama yan, Sir Joel, no? Bukod po dito, nagdagdag rin po tayo ng deployment ng security, police visibility, complement din po ito ng ating PNP AUSEO, at pati na rin po ng ating airport police. Alright. Nung Miyerkules, Miyerkules o Huwebes ba yun? O Miyerkules ng gabi. Grabe ang dagsa ng mga reklamo tungkol po sa napakahabang counter dyan sa mga immigration po natin. Ano bang ginawang pagbabago po doon? Dahil alam naman po na long weekend at marami ho ang dadag sa mga pasero. Ba't hindi ho dinagdagan ng immigration counters? Actually, Sir Joel, no, itong queuing na na-observe natin itong undas, to be fair naman sa ating immigration, no, they were true to their commitment sa ating Oplan undas na mag-deploy ng sufficient number of personnel. At kung bibilangin natin lahat ng immigration counters, chinek ko po ito personally, lahat po ito ay fully manned ng ating mga immigration personnel. Talaga pong passenger surge lang po talaga ang magiging dahilan bakit tayo may queuing. But I guess ito rin po ang mag-highlight sa pangangailangan na talagang i-modify natin. Yes, dagdagan po natin yung immigration counters at yun naman po ay kasama sa plano ng NNIC, particularly sa Terminal 3. Kailan kaya magkakaroon ng dagdag na mga immigration counters dyan? Base doon sa timeline na ibinigay po sa inyo ng pribadong kontraktor. Naka-board up na ito, Sir Joel, no? Yung katapat ng OFW Lounge sa Terminal 3, talagang ang katuloy po niyan ay additional immigration counters pati yung final security check dahil ang intention dyan magkakaroon ng special lane for our OFWs, senior citizens, tsaka persons with reduced movement, no, yung ating mga PWDs. At nang sa ganon, yung mga lumang immigration counters ay ma-distribute palalo, no, sa mga regular passengers, pati yung ating APEC lane. So, as to the timeline, baka po early next year malagay na po natin itong immigration counters na ito. At kasabay rin naman po dyan yung paghingi natin ng additional deployment sa immigration, pati na rin po sa OTS. Okay. May mga glitches in the past few days, pati yung sinasabing, monitor daw po ng flight schedule, yung dating at labas ng mga flights. Nagawa na ba ng paraan yun? Tama yan, Sir Joel, no? Yung ating tinatawag na FIDS, yung Flight Information Display System, yung maliliit lang po ito, nagkaroon ng pag-offline nung isang araw. But to my understanding, I received a report na it was already addressed, no? Sa hapon, nagkaroon din tayo ng several complaints, no? Mangilang-ilang area sa Terminal 3 na talagang nakaramdam ng medyo mainit na temperatura. So this morning, papunta na tayo ng terminal. Check rin lang po natin ito, no? But again, the operation and maintenance of our terminals is with NNIC. On the part of NIA, check lang po natin kung ano yung pwede namin magawa on our part. Attorney, medyo napapadalas nung na-turn over natin sa NNIC yung operasyon po ng ating mga terminal. Napapadalas po yung glitches. Marami tuloy yung tatanong baka nasasabotahi daw po yung private contractor. Hindi man, Sir Joel, no? Talagang by coincidence lang ito. We also have to remember talagang aging ang ating infrastructure sa terminals, no? So talagang timely din ang pagpasok ng ating private concessionaire to do the necessary
overhaul, repair, and maintenance of our terminals po. Okay, isa na lang. Yung sa problema natin sa bagahe, ito ba yung ginagawa na ng paraan? Yes, Sir Joel, nagawa na po ito ng paraan ng ating private concessionaire. Technically po, no, yung pong naging problema dito ay isang X-ray device. Hindi po yung baggage handling system. It was already addressed at okay naman po ang ating baggage handling system. Alright, that's good. Okay. Attorney, salamat. Mag-ingat ka. Good morning. Sir Joel, Thank you. Okay na. Naputol. Si Attorney Chris Bendio. Thank you, Attorney Chris. Spokesperson ng MIAA, mga kapuso.